Simula ngayon, I encourage Bro G and Bro Joshua this week na kapag kami mag-preach, sikapin na mag-Tagalog. Because may mga umaatid na medyo struggle sa English. Kahit na yung English ko ay minsan madalas wrong grammar. Naiintindihan naman. Kapag napansin ko, kapag ako ini-invite noon mag-preach sa Taliktik, Cordon, dire-diretso ang Ilocano. Pero pag Tagalog, mahirap at kaya. Pero yung kaibigan kong pastor sa Taliktik, Tagalog naman siya. Pero Ilocano siya. Ngayon, I think, natutunan niya na mag-Ilocano ng maayos kasi matagal na siyang nagsiserve doon. So I'll try my best, I'll try my best na mag-Tagalog po. But ang ating mga points this morning's message ay English. Madali naman niyang intindihin. It's the parable of the sower. Basahin ko po sa Tagalog, sa Magandang Balita Biblia. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. At dahil nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya ay sumakay at tumpo sa isang bangkang nasa tubig. Nanatili naman ang karamihan sa mga dalampasigan at sila ay tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, "Makinig kayo, may isang magsasakang lumabas upang mag-asik ng binhi. Sa kanyang pag-aasik, may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Bagamat kakaunti ang lamang lupa roon, agad sumibol ang mga binhi niyon. Ngunit ang dumating ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasa ay hindi masyadong nagugat. May mga binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito ay tumubo, lumago, namunga ng marami, may nagkabutil ng tig-30, tig-60 at tig-100. Sinabi pa ni Jesus, "Makinig ang may pandinig." The message this morning is entitled, gaya ng pagkakasabi ni Jesus Christ, "He who has an ear, let him hear." But with the subtitle, that's the call to intentional listening. Let's pray. Father, thank you for your word. Bless this. At hayaan mo pong magbunga ito ng hundreds for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. May isang kwento, mga kapatid, ng isang matandang ginang sa isang rural church, ay urban church kasi nasa city. Rural church, gaya na pupuntahan sa Taliktik noon. Itong ginang na ito, kilala siyang prayer warrior, faithful na nag-pray. Tapos kapag may concern sa simbahan na pinapalaganap yung pastor sa announcement nila every Sunday o kaya nakapost sa kanyang bulletin, ay kinukuha niya yun at talagang pinag-pray. At dahil faithful siya sa kanyang prayer meeting, alam niya na yung flow. Opening prayer, praise song, or hymn of worship. Uupo, mag-share ng prayer concern, then they will pray, tapos closing prayer, tapos kabisado niya na. Alam niya na yung mga pagkakasunod-sunod ng kanilang program. And then one Wednesday, nagpunta siya kahit napagod siya. Kasi siya yung nag-aalaga ng kanyang apo. Yung kanyang mga anak at yung kanyang son-in-law ay nagtatrabaho during the day. Siya nag-alaga ng kanyang apo at this particular Wednesday ay napagod siya sa pag-aalaga kasi nakakatakbo na yung mga toddlers. Let's imagine kambal. Na mga lalaki, parehong lalaki, nakakapagod daw yung ganun. So nagpunta pa rin siya dahil faithful siya. Sabi niya, kahit pagod ako, kaya kong pumunta kasi routine naman na ito. Nakasanayan ko na. No? So umattend siya at pag-upo niya sa prayer meeting, agad niyang pinikit ang kanyang mga mata. So the prayer meeting, nagpatuloy yung kanilang prayer meeting and dumating sila sa malakas na panalangin. Narinig nila si Auntie. Ang prayer niya ganito, "Lord, salamat po sa pagkain, pagpalain niyo po." Nagugulat sila.
Sorry po. Gutom na yata ako. Now, kapatid, I've said that because familiarity is dangerous. Kung familiar tayo sa isang bagay, napaka-dangerous nun. It may breed contempt sa atin. Di ko na kailangan pakinggan yan. Tapos na natin yan, 2024, The Parable of the Sower. Sa mga nakaabot sa ating series ng parables. And then, I think sa ating conversation sa Kingdom of God, natatakil ito. At pag tayo naging familiar sa passage, kapag masyado na tayong sanay, we stop listening. Or if we don't stop listening, we still listen pero walang intentionality. We stop engaging kasi alam ko na yung passage na yan. Alam ko na yung message. This is a danger even as we approach now passage like this. The parable of the sower. Now, mga kapatid, I would like to bring you back sa overarching message ng Mark. Taking part, yung team natin, taking part in the expansion of God's kingdom. And for the kingdom of God to expand, kailangan natin i-proclaim faithfully yung gospel message at kailangan na ma-display yon sa ating buhay. Proclamation and display. Sa Lausanne Congress, sa Incheon nitong last year ata, yung team led the Church of Christ proclaim and display the gospel. Proclaim and display. Sabi ni Pastor Ray, yung madalas na nakakasama namin mag-speak sa camp. Dalawang grupo daw ng mga Kristyano nagtalo. Meron siya proclamation wing and the display wing. Yung mga concerned sa social justice. Yung naman concerned sa direct engagement, proclamation of the gospel. Sabi ko, I'm more leaning sa proclamation because proclamation first before displaying. Now, sa gospel message we've seen na kapag pinoproclaim natin yung gospel, kahit na mayroong miracles dyan, napatunayan na kung sino si Kristo through the miracles na ginagawa niya, clear sa mga tao yon, pero dinideny nila. So makikita natin mga kapatid, na kahit napakinggan nila yung message, hindi nila ito pinapahalagahan, kahit nandun yung mga ebidensya. At makikita natin dyan, na as we take part in proclaiming God's kingdom o sa atin mismo, as we seek to grow in the knowledge of Jesus Christ, ang isang issue na makikita natin is yung number one, the issue of perception. How do you perceive the gospel message? Ngayon na pakinggan nyo yung Ebanghelyo, kinanta natin yung patungkol kay Jesus Christ. What now? Ano para sa inyo? Sabi ni Jesus Christ, he who has an ear, let him hear. Ang merong tenga, makinig. Now, hindi ito problema ng impormasyon ang tinutukoy ni Jesus Christ is not lack of information or lack of knowledge about doctrines or about the Bible. Hindi yun ang kaso dito mga kapatid. Hindi ito kakulangan sa kaalaman. Ang problema na makikita natin na ina-address sa pag-proclaim ni Jesus Christ ng parable ay ang problema ng kakulangan ng pagpapahalaga sa mga napapakinggan. You see? Maraming nakakarinig dito sa ating teksto kung saan nangyari yung pangyayari ito. Sa dami ng mga tao nandun, kinailangan ni Jesus Christ na separate sa pamamagitan ng isang bangka kasi baka sa Ilocano magkabu siya at hindi na siya makapagsalita. Kakaunti nagbibigay ng halaga sa mensaheng kanyang pinapahayag. Sa talinghaga din ito mga kapatid, may iba't ibang uri ng lupa. Again, nag-go through natin to at kung babasahin niyo po sa mga susunod na verses, pinaliwanag ni Jesus Christ kung anong ibig sabihin ng kanyang talinghagang pinahayag sa may verse 1 hanggang verse 9. Pinaliwanag niya sa verse 10 hanggang verse 20 yung ibig sabihin ng talinghagang iyon. Now, nakita natin kung bakit yung ilan sa pagpapaliwanag ni Jesus Christ, kung bakit hindi nag-take root yung seed, yung buto ng salita ng Diyos sa mga taong ito na tumanggap, nakarinig ng Word of God because they are preoccupied. Yung isa, tinitignan niya na yung Word of God o kanya napakinggan, yung mensahe yung kanya tinanggap, may mas mahalaga pa dito. Mas mahalaga ang kanyang schedule. That's why agad-agad na pagkatapos na pakinggan, I need to go to some meeting, finish. I've witnessed this many times
Pagkatapos ng service, ang pinag-usapan yung kung sino, lalo pag playoffs, pinag-usapan kung bakit natalo, saan sila nagkamali. I don't know kung natandaan pa nilang mensahe pag-uwi sa mga bahay-bahay. Meron naman yung mga tumanggap ng same Word of God, pero mas pinahalaga nilang kanilang feelings and emotions. You know, it's too hard to follow the Word of God. Ako'y kinakantsawan, ako'y pine-persecute, ako'y nire-red tag na santo sa aming trabaho, sa aming school, sa aming pamilya. Mahirap. Hindi ko na ita-take yung Word of God. Meron naman yung mga tao na nag-take ng Word of God at talagang binigyan nila ito ng pansin, pinahalaga nila, kaya naman ito'y tumubo sa kanilang mga buhay at ito'y nagbunga. Now, hindi masama ang preoccupations na nabanggit. Hindi masama ang magkaroon ng schedules, ang makaramdam ng mga emotions, pagkatakot sa pagsunod kay Kristo. Those are valid. Nakakatakot naman talaga. Kung hindi ka natatakot, you're not wise. Fear is the beginning of wisdom, fear of God, and fear of the possibilities. Kasi kapag may danger, sabi nung, nakalimutan ko na yung panabas ni Chris. Sabi niya, fear is wisdom in the face of danger. Kasi pag mayroon kang takot, you know that you need to run. Dihado ka takbo ka, maghanap ka ng pwede mo magamit para ikaw ay makalaban ng maayos. Now, hindi masama yung mga kapatid, hindi masama ang preoccupation, ang kabuhayan, ang emosyon, ang mga alalahanin sa buhay. Ngunit bakit ang binhi ng salita ng Diyos, ang mabuting balita patungkol kay Jesus Christ ay hindi tumubo at tagbunga sa kanilang buhay? Dahil mas pinahalagaan nila ito o ibang mga bagay na ito kaysa sa Word of God. You see, narito ang gospel, narito si Jesus Christ. Ngunit ang tugon ng iba ay, okay, pero may iba pa akong kailangan gawin. Now here's the good news. Sumunod kay Kristo, surrender your life. Maganda sana pero mahirap Ang hirap, madaming pagsubok pag ikaw ay naging Kristiyano. Kaya, wag na lang. So you see, ang problema ay perception. Hindi nila nakikita ang tunay na halaga ng bagay na inaalok sa kanila. Hindi nila nakita ang tunay na halaga ng mensaheng kanilang napakinggan. Hindi nila gaya ang talinghaga ng isang negosyante ng mga mamahaling mga bato. So there's this one negosyante na sa isang bukid, sabi ni Jesus Christ in Matthew chapter 13, nag-go-through din natin yan sa ating series ng parables, na habang naglalakad siya sa isang bukid, may nakita siyang bukid na mayroong naglalaman ng mga kayamanan, treasure. At anong ginawa niya? Umuwi siya at pinagbenta niya yung ibang mga treasure niya. In fact, lahat ng kanyang mga treasure, joyfully with gladness. Binenta niya lahat yung mga yon para mabili niya daw yung bukid na yon na nagtataglay ng mas mahalagang mga treasure. But there are people na may problem sa perception. Hindi nila nakikita yung mensahe. Hindi nila nakikita si Jesus Christ sa ganoong paraan. But the question I want to pose to you this morning is this, mga kapatid. Hindi mo na question, later on. Ang tunay na tagapakinig. Nawala ko. The question that I want to pose to you this morning is, do you want it? Do you know the value of what you are receiving? Do you know the value of what we are singing here? Kasi kung oo, you have the right, nakikita nyo ng mabuti, ng maayos, yung pinapahayag sa inyo at inaawat ninyo. But the next thing that we see here sa ating passage, at na ang kingdom ng Panginoong Jesucristo ay nagdidemand ng attention. Hindi sapat na may tenga ka. Kailangan ng tengang marunong makinig. Ginamit ni Jesus ang talinghaga upang hikayatin ng mga tao na hindi lang basta makinig actually. Mag-isip, magnilay, magtanong. Ngunit ang ibang nakikinig sa kanya ay hindi willing mag-isip, hindi willing magnilay, hindi willing magtanong. Because there are other preoccupations they deem more important than what they have received. Sayang yung pagkakataon dahil sa mga ganun. Again,
hindi sila katulad ng mga disciples. Because you see, yung mga disciples, pagkatapos na pinahayag ni Jesus Christ yung parable, anong ginawa nila? They want to know more. Ha? Pagkita niya sa may verse 10, and when He was alone, wala na yung mga tao, tinanggap nila yung word, nagsialisan sila, yung mga disciples na natili. And they asked Jesus Christ. Ngayon sinabi nila kay Jesus Christ, may verse 12, they asked Him about, verse 10, about the parables. They went extra mile. They gave more time para mas maintindihan nila. They give more attention para mas maunawaan nila ang kanilang napakinggan. I hope mga kapatid, you are like that. No? You spend time asking, verifying. Kung hindi niyo pa naintindihan ng mas malinaw ang mensahe niyong napapakinggan. No? Ang mga disciples lang nagtanong, Lord, anong ibig sabihin nito? Ito, Panginoon, anong ibig sabihin nito? What do you mean? Marami ang nakinig pero walang pakialam. Now, ang tunay na tagapakinig ay handang maglaan ng oras upang unawain at sa buhay ang kanyang mga naririnig. Again, they want it, they want mga sa inyo ang gospel joy, gospel clarity, gospel peace. They want Jesus Christ and His fullness in your life. Then, give time to listen and understand. Because without it, sayang, mga kapatid. Another thing na pwede na makikita natin dito sa pagpapaliwanag ni Jesus Christ sa parabol ng ating Panginoon Kristo na orthodox preaching, right teaching, right thinking, right doctrine, whatever you call it. You see, orthodox preaching is not enough. Hindi siya enough. Ang mga naginig kay Jesus Christ sa talinghagang ito ay hindi basta-basta. Hindi sila basta-basta, hindi dahil sa kanilang sarili, kundi dahil sa kanilang tagapagturo. Hindi si Pedro, hindi si Mateo, ang Panginoong Kristo mismo ang kanilang pinapakinggan, the ultimate preacher, the ultimate teacher. Yet, hindi lahat nagbunga. In fact, yung ilan doon, nag-crucify sa kanya. Yung isa doon, pinagkanulo siya, si Judas. It's Jesus Christ, their teacher. Hindi si Caris Ian Bautista. No? At hindi sila nagbunga. Ang salita na pakinggan nila ay pare-pareho. Balikan nyo yung chapter 3, pare-pareho. Kasi the same teacher ang kanilang pinapakinggan. It's Jesus Christ. Ang binhing kanilang tinanggap ay isa. Pero ang lupa, that is, if you listen to the explanation of Jesus Christ, ang kanilang puso ay nagkakaiba. So kapatid, hindi sapat ang orthodoxy. Hindi sapat ang tamang doktrina kung walang obedience, walang fruit na binabanggit ni Jesus Christ sa my verse 8. You may listen to a right teaching, Sunday school. You may have the good material sa Spotify, kung nakikinig kayo ng mga podcast. You may have all of those and yet fail to bear the fruit na ina-expect ng Panginoon. Sabi ni Adolphe Monod, di ka lang kung ganyan pronunciation kasi French theologian and pastor ng 1800, sabi niya, the church has never suffered from too little orthodoxy. Again, mga kapatid, there are churches who are not teaching the right, who are not dividing and proclaiming the Word of God faithfully. Huwag niyo muna silang isipin. Isipin niyo ang mga people na nagkiklaim na kanilang preaching and Sunday school ay faithful. Think of them. Bear them in mind. Not those who false teachers. Sabi ni Adolphe, the church has never suffered from too little orthodoxy. She has suffered from too little obedience. Oh. No? Kung tinignan natin ating buhay, ang dami-dami nang nalalaman or ang dami-dami kong nalalaman, kulang ako sa pagsunod. Help me to obey, O God. I cannot obey by my own strength. I need the power of the Holy Spirit. And ang Panginoon Kristo ay naghahanap ng bunga sa ating buhay. You remember the parable of the trigo? Nag-expect siya ng fruit. Ang lago-lago eh. Ang lago-lago, walang bunga. Kinurse ng Panginoon. Ang lago-lago mo, wala kang bunga. You're not serving your purpose. Now, curse be you. Ang Panginoon Kristo is expecting fruitfulness in our lives.
Now, kahapon lang ito, message sa aming graduation. Sabi ko, uy, pang sakto to sa message bukas Piniture ko and I put it here. Yeah. Kinote ng aming speaker, itong si Nit Batsig. Sabi niya, fruitfulness is the work of God, grounded on the saving work of Christ, and sovereignly brought about by the Holy Spirit in both the lives, nagbubunga sa ating personal na buhay, and labors. That is life and ministry if you want, or life and service of His people. Now this Nate Batsig came from these two verses, one in Galatians and the other one in Philippos. In Galatians chapter 5 verse 22, you know this, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, that is personal, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. It's more of character development, character transformation. At meron ding bunga sa paglilingkod. Fruitful labor, fruitful service. In Philippos chapter 1 verse 21 to 22, sapagkat para sa akin, sabi ng Apostol Pablo, si Kristo ang dahilan ng aking pamumuhay. Again, grounded on the finished work or saving work of Jesus Christ. Ang dahilan ng aking pamumuhay ay si Kristo. At kahit ang kamatayan ay pakinabang, sabi ni Paul, ngunit ako ay patuloy na mabubuhay, magbubunga ito ng lalong maraming mabubuting gawa para kay Kristo. So what God wants to see in your life, brothers and sisters, is a transformed life as an evidence ng salita niya ay nag-take over sa inyong buhay, at the same time, a life of service for others. We don't mean preaching only. We don't mean Sunday service, serving only. It may be serving in the hospital, serving sa school, serving sa family. Nung last session namin, bigla ko nagkaroon ng anxiety pag nanganak na si Grace at lumaki yung aming magiging anak. So diniscuss yung parenting doon. Medyo nagkaroon ng anxiety. But that anxiety made me, Lord, tulungan mo ako. So that when the child, this gift of life na binigay niyo po ay mag-guide namin ng maayos sa ikapupuri mo. Pwede yun, serving sa family. Serving sa simbahan, serving sa ibang tao. Now, brothers and sisters, I would like to pose this question to you. Have you really taken the time to listen? Have you really taken the time to consider, to meditate sa mga salitang inyong napapakinggan? And if you're having hard time, Lord, I'm having hard time to obey it, help me. Pinagnilay-nilayan, pinagmuni-munihan niyo na ba, mga kapatid? I think this is the problem na pag-usapan namin nung kami nasa retreat center, among evangelicals. Sabi nung isang kasama namin, ang mga evangelicals kasi daw, pag nagkaroon ng lupa, extra space of land, ang ipapatayo dyan, tennis court o kaya basketball court. Sa mga Roman Catholic, iba. Pag nagkaroon ng extra space ng lupa, ang ipapatayo dyan, either parking space or retreat center. Because the Roman Catholic encourage people to meditate. Of course, we agree with their message of salvation, but they're inviting people to come and meditate on the Word of God. I would like to challenge you, take extra step from just attending Sunday service. Take the Word of God that you're receiving and meditate dito throughout the week. Integrate it in your life. O check again, pagdating ng Merkules, how was the message I've received last Sunday na mamanifest sa aking buhay? Take extra step. What difference does it make, mga kapatid, kung ang mga katotohanan ating narinig ay hindi naman sumasakop sa ating buhay? Kung hindi tayo mas naging pagmahal, mapagtiwala sa ating kapwa ng palataya, mas puno ng kagalakan, at mas mapagpakumbaba. I pray that we'll be we'll be like the kind of soil na minention ng Panginoon Jesucristo sa verse 8, that values the Word of God above all and bears fruit for the kingdom. I would like to end with this. So nakita nyo na yan, yung Chinese character for listen. The word ting, meron ka nun ba, di ba? It's 2017, una ko na-encounter yan. Ting!
Yung Chinese pan daw, character for listening. At may yung mga Chinese character, kaya mahirap daw siya, sabi ni Grace, kasi symbol nga siya, no? Mga symbol. Sabi sa Chinese character, yung thing ay involves ears, eyes, undivided attention, and heart. It doesn't only mean ears. It involves the ear, but not only the ear. Kailangan ng mata, kailangan ng puso, kailangan ng undivided attention. You really give time to it so that you will have it. So I pray that you will be think. Magtiting kayo throughout this week, not only in this message that you have heard, but in the message that you will be receiving, maybe sa pakikinig ninyo sa Spotify, kung nakikinig ng mga kanta, sa devotions ninyo, you really give undivided attention sa Word of God so that, sabi ni Jesus Christ, the seed of the Word magbunga ng 30, 60, 100 at libo-libo sa inyong buhay sa ikapupuri niyo. Now, brothers and sisters, let's spend maybe a minute or two thinking, meditating on what we just heard.